Talaga bang tutuloy kang magtrabaho sa Maynila, anak? Opo, tuloy na po ako. Saka naka-oo na ako kay Ate Gemma eh. Nakakaya naman kung hindi ako tutuloy, hindi ba? Isa pa, ang laki ng sweldo na. Bukod sa makakapag-ipon ako ng pera para sa susunod na taon, para sa pag-aaral ko, makapagpapadala pa po ako sa inyo buwan-buwan para sa mga bills natin. Tugon ni Pia sa kanyang ina at lumapit sa likuran nito, saka yumakap. Sinabi rin niyang mag-ingat ang mga ito. Lumaki siyang walang naabutang ama. Ang sabi ng kanyang ina ay may iba na itong pamilya at hindi sila pinanagutan. Hindi na rin siya nagtanong kung nasaan ito dahil wala naman siyang balak na makilala ang kanyang ama na inabando na lamang sila. Masaya naman siya kahit na ang ina lamang ang kasama at ang pinsan niya na itinuturing na niyang tunay na kapatid. Matapos nila itong ampunin dahil sa namatay ang ina nito, pagkasilang pa lamang nito. Sigurado akong malulungkot si Raven kapag umalis ka, anak. Alam mo naman na ayaw na nawawalay sa'yo, hindi ba? Nakapag-usap na po kami kagabi. Sa kwarto ko po siya natulog. Ikaw na po ang magsabi sa kanya na umalis na ako. Hindi ko na po mahihintay ang pag-uwi niya galing eskwelahan. Sige anak, ako na ang bahalang magsabi sa kanya. Ayaw mo ba talagang i-hatid kita sa terminal? Hindi na ho. Dito ka na lamang, Hunay. Baka kapag sinamahan mo po ako sa terminal, ay hindi na po lumakad ang mga paa ko pasakay ng bus. Yun nga ang gusto ko sana, anak eh. Para dito ka na lang at sama-sama tayo. Si nanay naman nakukonsensya na naman. May 2 days off naman po ako sa loob ng 2 linggo. Kaya kalma ka lang po ha. Alis na po ako. Yung mga vitamins mo po para sa buto ha. Huwag niyo pong kakalimutan. Inumin niyo po. Tumango na lamang ito sa kanya at mabilis na nga niya itong tinalikuran. Pagkatalikod pa lamang niya, ay nagbagsakan ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Mahirap para sa kanya ang lumayo at iwan ang mga ito. Ngunit kailangan niya ng trabaho dahil sa dami ng gastusin nila. Upa sa bahay, tubig, at pati na rin kuryente. Huminto na nga lang rin siya sa pag-aaral upang kahit papaano ay makahingi-hinga sa mga gastusin. At ang pinsan niyang si Raven na lamang ang nagpatuloy sa pag-aaral sa elementary. Sumakay siya ng tricycle patungo sa terminal ng mga bus. Ilang minuto rin siyang naghintay bago ito tuluyang umalis. Nakatingin lamang siya sa bintana habang siya ay nasa biyahe. Kapag naaalala niya ang kanyang ina, ay bigla na lamang tumutulo ang kanyang mga luha, pero mabilis rin niya itong pinupunasan. Hanggang sa hindi niya namamalayan na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya sa lakas ng ringtone ng kanyang cellphone. Ang kanyang cellphone ay di keypad pa lamang. Natawa pa ang lalaking katabi niya dahil sa panahon ngayon ay parang siya na lamang ang dalagang gumagamit ng ganoong klase ng cellphone. Hello Ate Gemma? Nasa Bulacan pa lang ata ako. Tatawag na lamang po ako kapag nasa Maynila na po ako para masundo mo ako. Pagkatapos nga niya itong makausap, ay muli siyang napalingon sa lalaking katabi. Pangiti-ngiti ito sabay tingin sa kanya. Excuse me kuya, may nakakatawa ba? Wala naman. Ang ganda mo kasi. Tapos yung cellphone mo, pang sinaunang panahon. Dahil sa itinugon nito, ay bigla niyang pinitik ang tenga nito na ikinagulat nga ng lalaki. Aray, bakit mo ako pinitik? Kung yung ilong mo kaya ang pitikin ko. May nakakatawa ba kung ganito lang ang cellphone ko? Masisisi mo ba ako kung mas inuuna kong bilhin ang mga pangangailangan at pagkain namin kesa sa bumili ng mga mamahaling cellphone? Hold up to! Ilabas niyo lahat ng pera, alas at pati cellphone niyo kung ayaw niyong masaktan. Sigaw ng lalaking hold-upper habang nakatayo ito at may nakalabas na patalim. Ang isa naman ay nasa unahan at tinutukan ng baril ang driver at pati na rin ang konduktor. Nagkagulo na nga ang lahat ng pasahero at nag-iiyakan na rin. Labis rin ang takot at kaba na nararamdaman ni Pia. Anak ng toko wala nang ang pera, ma-hold up pa. May hina niyang sabi at hinigpitan ng kapit sa kanyang cellphone. Buti nga sa'yo, di keypad lang ang makukuha sa akin, iPhone. Wala akong pake kung iPhone yung sayo at Nokia lang ang sa akin. Cellphone pa rin to at mahalaga to sa akin.
Nag-aaway na naman kayong magsyota kayo, no? Nasaan ang mga pera at halas pati cellphone nyo? Dali na! Kuya, wala akong cellphone. Siya daw pero ang iPhone. Siya na lang ang hold upin mo. Wala kayong makukuha sa akin. Mahirap lamang ako. Katulad nyo rin ako. Isang kahit at isang tuka. Kaya illegal ang ginagawa. Biro lang. Niloloko mo ba ako, ha? Singal nito sa kanya at tinutukan siya ng patalim sa muka. Dahil doon, ay napahalokip-kip na lamang siya at napasigaw. Kuya, bibigay namin ng lahat. Huwag mo lang kami saktan. Huwag mo na siyang tutukan ng patalim. Buntis siya. Kawawa naman ang baby namin kung madadamay, oh. Nanlaki ang mga mata ni Pia na nag-angat ng tingin sa lalaking katabi niya. Anong baby ang sinasabi mo? May tililin ka ba? Hindi ka lang letero, no? Baliw ka pang anak ka ng tinapa. Boss, ano kasi, may sakit talaga tong misis ko. Nagkaroon siya ng temporary amnesia. Oo, ganun nga. Kaya ganyan na walang maalala. Iisa lamang po ang cellphone naming dalawa. Yan lang nahawak niya. Labidabs, ibigay mo na yung cellphone natin bago pa tayo saktan. Lalo ka na. Ipinagbubuntis mo pa naman ang second baby natin. Mas lalong nanlaki ang mga mata niya sa mga sinasabi ng lalaki sa kanya. Ibig na niyang agawin ng patalim sa hold-upper at siya na mismo ang humiwa sa noo nito. Ang dami niyong sinasabi. Ilabas niyo na ang pera niyo. Kung hindi, itatara ko sa inyo to. Dalaan niyo na. Wala na nga silang nagawa kung hindi ang inilabas ang kanilang mga wallet. Maging ang mahalagang kwintas na ibinigay sa kanya ni Stella ay kailangan niya nang ibigay sa hold-upper upang hindi na siya masaktan. Mabuti na lamang at lagi siyang handa. Ang 1,000 niyang pera ay nasa loob ng suot niyang medyas at nakabalot ito ng plastic. Kaya kahit nakuha ng hold-upper ang wallet, kwintas at cellphone niya, ay may pera pa naman siya. Samantalang kay Larry naman, ang nakuha ay wallet, relo, at pati na rin ang mamahalin nitong jacket at kwintas din. Mabuti na lamang at ang cellphone nito ay nasa loob ng bag na hindi na pinakialaman ng hold-upper dahil nag-aapura rin ang mga ito. Maraming nilimas na pera, alahas at cellphone ng mga hold-uppers sa mga pasahero at pati na rin sa driver bago bumaba ng bus ang mga ito. Walang nakapagtangkang magsumbong sa kanila dahil may panakot din na bomba ang mga ito na nakalagay sa backpack. Para tuloy silang mga lantang gulay dahil sa nangyari. Pero si Pia ay mas lalong umigting ang galit niya para kay Larry. Pal, dahil sa'yo nakuha ang cellphone ko. Bakit yung cellphone ko lang ang itinuro mo? Tapos ano yung sinasabi mo? May temporary amnesia ako? Misis mo ako? Tapos second baby? Gusto mo bang ihagis kita sa labas? Chillax lang. Sinabi ko lang naman yon para hindi ka na nila saktan eh. Effective naman, hindi ba? Ganon. Effective. Sa kanya ito piningot sa tenga. Yan. Mas effective. Ang mga taong yon, hindi yun maawa kahit kanino. Kaya nga sila hold-upper Kasi nga matitibay ang sikmura ng mga yon. Gets mo ba? Tumango na lamang ito sa kanya at kagad na rin niyang binitawan. Saka siya bahagyang tumalikod dito at pasimpleng umiyak. Hindi kasi niya alam kung papaano niya ngayong tatawagan ng pinsan niya. Bukod sa wala na siyang cellphone, hindi pa niya kabisado ang number nito. Huwag ka nang umiyak Sorry na. Papalitan ko na lamang ang cellphone mo. Kahit ilan pa ang gusto mo. Papalitan? Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin yun ngayon. Paano ko tatawagan ng pinsan ko na hindi ko kabisado ang number niya? Nagmamagaling ka kasi. Hindi lang naman ikaw ang nawalan Lahat tayo nawalan. Kaya wag mo na akong sisihin pa. Sa kamalay ko ba na pag-iinteresan pa nila ang cellphone mo? Maya-maya lamang ay tumirik ang bus. Nasaraan kaya naman kailangan na nilang magbaba ang lahat. Lahat nga ng mga pasahero ay wala ng pera. Bukod sa kanya na meron pang 1,000. Ngunit hindi niya naman kayang ilibre ang lahat ng ito ng pamasahe sa ibang bus. Hoy ikaw, sabi ni Pia. Tumawag ka na sa inyo. Ikaw lang naman ang hindi nakawanan ng cellphone, hindi ba? Ang malas ng araw na to. Nakakainis. Kawawa naman ako. Sabay sipa niya sa latang nadaanan nila. Kanya-kanya nga silang punta ng waiting shed upang doon magpahinga. Kung makapagsalita ka, akala mo ikaw lang tong minalas Nakikita mo ba silang lahat? May mga bata pa Sila ang mas nakakaawa kaysa sayo. Pinanlakihan na lamang niya ito ng mga mata
at tinignan ng mga bata na nag-iiyakan na. Marahil ay nagugutom at nauuhaw na ang mga ito. Nakakita naman siya ng tindahan, kaya't nagtanggal siya ng sapatos. Anong ginagawa mo? Huwag mong sabihing magyaya pa ka na lamang. Tinawanan niya na lamang ito ng mahina at kinuha ang pera na nasa loob ng medyas niya. Nagulat naman si Larry nang makita iyon. Ayos ang galing mo. Talagang nakapagtago ka pa ng pera sa loob ng medyas mo? Imbes na sagutin niya ito, ay inarapan niya na lamang ito at nagtungo sa tindahan upang bumili ng memeryendahin ng lahat. Pati nga ang driver at konduktor na gumagawa ng bus ay binilhan na din niya ng merienda. Puwera na lamang kay Larry. May tiyan din naman ako, no? Bakit hindi mo ako nilibre? Talaga bang sobra kang galit sa akin? Che, huwag mo akong kausapin. Bakit pa hindi ka pa tumawag sa inyo para masundo ka na? Sa kayong mga tao na kailangang tumawag sa mga mahal nila sa buhay para ipaalam ang nangyari. Ang totoo niyan, lobat kasi ako eh. Pwede kaya akong makicharge sa tindahan? Oo, pwede yan. Pumunta ka na. Habang nag-charge nga si Larry, ay ninunsyo naman ng driver na nagawa na ang bus at maaari na silang bumiyahe ulit. Kahit pare-pareho na silang walang pera, ay niatid pa rin sila sa Maynila. Ang mas kawawa ay ang mga babiyahe pa sa kani-kanilang mga probinsya. At dahil sa walang nakakaalam na nakicharge si Larry bukod sa kanilang dalawa, ay siya ang nagpunta sa binata upang sabihin na aalis na ang bus. Ngunit hindi niya ito kaagad nakita dahil nakigamit pala ng CR. Nang makalabas sila sa kalsada, ay wala na ang bus na sinakyan nila. Napasapo na lamang sa noo si Pia at laglag ang balikat na tinanaw ang kahabaan ng kalsada. Naiwan na tayo. Nakakainis. Ang bagal-bagal mo kasi. Dapat pala hindi na kita pinuntahan para ikaw na lamang ang naiwang mag-isa. Di sorry. Malay ko ba? Saka dapat ibinilin mo na wag muna silang umalis. Nagkamalas-malas na talaga. Naroon pa naman ang bag ko. Yung akin din naman eh. Pero maghintay na lang tayo rito. Baka malaman nilang wala tayo tapos balikan nila tayo. Asa ka pa? Ex ko nga hindi na bumalik sa akin eh. Natawa na lamang ito sa kanya at bumalik sila sa tindahan upang sabihin na naiwan na sila ng bus. Hindi nga niya malaman ang gagawin dahil doble-dobleng kamalasan ang inabot niya ngayong araw. Kumalma ka nga. Ako ang napapagod sa'yo eh. Nakonta ko na si Mami at ipapasundo na ako sa driver namin. Di sana all sa'yo. How about me naman, diba? Sumabay ka na sa amin. Sa Maynila din naman ako, sa Quezon City. Kaya huwag ka nang masyadong mag-alala dyan. Baka may Facebook yung pinsan mo. Pwede natin siyang i-message doon. Alam mo, misungit, maraming paraan. Huwag kang masyadong nega dyan, okay? Naupo nga siya sa tabi nito at napatango-tango. Sinabi rin niya ang pangalan ng pinsan niya, kaya kaagad namang search iyon ni Larry. Ang daming Gemma Cruz dito, pero parang pamilyar sa akin. Wait, Gemma Cruz? Ito ba? Patingin nga. Oo, yan nga. Siya nga yan. Dali na, message mo na. Pinsan mo ang kasambahay namin? Ano? Si Ate Gemma? Kasambahay nyo? We, di nga. Baka naman kahawig lang. Hindi ako pwedeng magkamali, no? Kuha to sa bahay namin eh. So ikaw ang sinasabing pinsan niya na papasok bilang cook sa amin? Nanlaki ang mga mata niya. Nakaagad lumayo rito. Nakaramdam rin siya ng pagkaya para sa binata. Kung ano-ano ang sinabi niya kanina rito, gayong ito pala ang anak ng magiging amo niya. Hindi na lamang siya kumibo at napapikit na lamang. O teka, bakit natameme ka dyan? Inasabi ba akong masama? Ayos nga yun eh, kaya pala pareho tayong naiwan kasi isa lang naman pala ang uuwian natin. Hindi pa nga pala ako nakakapagpakilala sa'yo. I'm Larry Samonte. How about you? Sabay lahat nito ng kamay sa kanya na sandali lang niyang tinapunan ng tingin. Sophia, tugon niya nang hindi man lamang tinanggap ang palad ng binata. Ngumiti na lamang ito sa kanya at ibinaba na ang palad. Ilang oras rin ang lumipas bago dumating ang mami ni Larry at ang pinsan ni Pia na si Gemma. Mahigpit itong yumakap sa kanya at paulit-ulit na tananong kung kamusta siya, kung hindi ba siya nasaktan. Sinabi naman niya na huwag na itong mag-aalala dahil ayos lamang siya. Napalingon rin siya kay Larry at sakto namang lumingon rin ito sa kanya
kung kaya't nagtagpo ang kanilang mga mata. Nang malaman niyang ito pala ang anak ng amo niya, ay nahihiya siya rito. Hindi niya rin matignan ng diretsyo. Hanggang sa sumakay na nga sila ng van. So ikaw pala ang papasok sa amin bilang cook, Iha? Ang bata mo pa nga. Sigurado ka bang pinayagan ka ng nanay mo na magtrabaho? Tanong ng mami ni Larry, na mabilis naman niyang tinanguan. Opo ma'am, pumayag naman po siya. Yun nga lang po, ayaw niya akong mawalay sa kanila. Pero napilit ko naman na po siyang pumayag. Matigas ang ulo mo, Iha. Biro nito, saka napangiti. Kaya naman napangiti na rin siya. Samantalang tahimik naman si Larry sa tabi ng driver's seat. Hanggang sa makarating na nga sila sa bahay nila Larry. Manghang-manga siya dahil sa laki at ganda ng bahay. Sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa magiging kwarto mo. Hindi po tayo magkasama sa kwarto? Hindi eh. Yung cook nila ay may sarili talagang kwarto. Saka ang cook ang naunang gumising. Tabi na lang tayo sa kwarto, ate. Kahit nasa lapag na lang ako, sanay naman ako eh. Hindi pwede. Saka mas maganda ang kwarto mo. Kung ako nga lang ay magaling magluto eh. Eh di sana ako na lang yung naging tagaluto nila. Para ako yung may magandang kwarto. Halika na. Napabuntong hininga na lamang siya at sumunod sa kanyang pinsan patungo sa kanyang magiging silid. Malaki ang kwarto at kasing laki yon ng inuupahan nilang bahay. Ang ganda nga ng kwarto ng cook, ate. Pero bakit kaya? Hindi ko rin alam eh. Kaming mga mates ay sama-sama kaming 4 sa mates room. Pero okay lang, nagkakaroon kami ng oras para makapagkwentuhan habang nagpapaantok. Ay nako, bigla tuloy akong nainggit. Ikaw nga ang nakakainggit yun eh. Ang laki nitong kwarto mo oh. Basta kung gusto mong makipagkwentuhan sa amin, di pumunta ka na lamang sa kwarto namin. O siya, magpahinga ka na muna ha. Mamaya pa naman magluluto ng hapunan eh. Nanghiram na rin siya ng cellphone kay Gemma upang matawagan ang kanyang ina. Alam kasi niyang nag-aalala na ito sa kanya. Hindi na rin niya sinabi pa ang nangyari sa kanya sa bus at ang tanging sinabi na lamang niya ay nawala ang cellphone niya. Sa unang pagluluto niya ay ginabayan pa siya ni Gemma kung ano ang mga gustong pagkain ng mga amo nila at kung ano ang mga ayaw ng mga ito. Hanggang sa makabisado na nga niya. Sa loob ng 4 na araw niya bilang kusinera ng mga ito, ay noon pa lamang niya nakita si Mr. Gonzales. Ate Gemma, kanina narinig ko na may tumawag na Mr. Gonzales doon sa amo nating lalaki. Pero yung anak nila, sa Monte ang apelido. Bakit ganun? Bakit hindi ang apelido niya ang ginamit ni Sir Larry? Dahil hindi naman sila totoong mag-ama. Anak ni Ma'am Laila sa Sir Larry, sa una nitong asawa. Minsan nga'y narinig ko silang nag-aaway eh. Parang pinapahanap ata ni Sir Hener, yung anak niya. May anak daw sa ibang babae. Parang may nabuntis noon. Basta, hindi gaanong malinaw sa akin ang narinig ko. Napatangu-tango na lamang siya sa sinabi ng pinsan niya at nagpunta na siya sa kusina para maganda ng iluluto para sa pananghalian. Anong niluluto mo? Halos mapatalon siya sa labis na pagkagulat nang magtanong si Larry sa kanya. Ano ka ba naman sir? Nakakagulat ka naman. Ang lalim kasi ng iniisip mo kaya ka magugulatin eh. Saka ito lumapit sa kanya. Ano ulit yung sinabi mo sa akin sa bus? Na may tililing ako? Pero kalimutan na natin yon. Dahil sa nangyari, hindi na ulit ako magko-commute. Sobrang delikado pala. Nung nagkasabay tayo sa bus, galing ako sa kaibigan ko doon. Sabi niya mahirap ang daan sa kanila. Kaya ang sabi niya sa akin, ay wag daw akong magdala ng sasakyan. Kaya yun, nag-commute na lang ako. Okay po, sige na po. Magluluto na ako. Sinigang na hipon po ang iluluto ko ngayong tanghali. Pwede ba akong mag-request ng gusto kong ulam ngayon? Sure sir, kahit ano basta kaya kong lutuin. Ano po ba yon? Parang gusto ko kasi ng kimchi, bibimbap, japchae, saka bulgogi. Kaya mo ba yon? Korean foods? No sir, angas naman ang mga gusto mo. Yung ko kasi namin dati, kahit anong i-request ko, ginagawa niya. Kaya dapat ikaw rin. Sige, bukas mo na lang ako ipagluto ng mga pagkain na yan. May ilang oras ka pa para pag-aralan kung paano yung lutuin. Saad nito sabay alis sa kusina. Mapang-asar talaga. Pwede naman siyang umorder na lamang sa Korean restaurant.
Pinapahirapan lang talaga niya ako. Nakakainis. Bahala siya. Hindi ko siya ipagluluto. Kinabukasan nga, ay hinanap ni Larry ang ipinapaluto nitong mga Korean foods. Malupit ng ngiti at pagpapakyut naman ang ginawa niya rito. Sir naman, Pinay po ako. Pure Pinay. At walang hilig sa mga Koreano na yan. I mean, walang hilig sa mga Korean foods. Tapos paglulutuin mo ako nun, if gusto mong makakain ng mga yon, maraming Korean restaurant dito sa Maynila. Never mind, nakakadismaya ka. Pinanlakihan lamang niya ito ng mga mata at mahinang tinawanan. Pagkatapos nga, ay inihain niya na ang ipinaluto sa kanyang kare-kare. Sabay-sabay nang kumain ng mga ito nang biglang matigilan sa Henera. What happened? Hindi mo ba nagustuhan? May kulang ba sa lasa? Napakasarap. May naalala lang ako. Ganito rin kasarap magluto ng kare-kare. Sino na naman? Yung ex mo na nagtatrabaho sa karinderya? Ay na naman mami eh. Uumpisan mo na naman. Tapos mag-aaway na naman kayo. Sino kaya yung ex niya na yun? Pareho ng trabaho ni nanay dati ah. Isa rin ko sa naira dati si nanay sa karinderya. Ay nako, baka naman ako yung anak niya. Assuming lang, Sophia. Wika niya sa sarili at hindi na malayang natawa na pala siya. Dahil doon ay napalingon sa kanya ang mga amo niya. Kaya mabilis niyang inayos ang sarili at bagyang napayuko. Habang naguhugas nga siya ng mga ginamit sa pagluluto, ay lumapit sa kanya si Henera na ikinagulat pa niya. Ikaw po pala yan, sir? Pasensya ka na, iha, nagulat kita. Alam mo, may kakilala ako na magugulatin rin eh. Ganun po ba? Opo eh, magugulatin po talaga ako. Kung may sakit nga lang po talaga ako sa puso, baka inatake na po ako eh. Kakakapi ko po siguro ito, kaya siguro ganito ako. Bakit po pala? May request po ba kayong ulam para mamaya pong hapon? Itatanong ko lang sana sa'yo kung sino yung nagturo sa'yo na magluto. Masarap ka kasing magluto, iha. Alam mo yun, yung kahit simple lamang yung ulam pero napapasarap mo. Thank you po sa papuri. Nakakataba naman po ng puso. Ang nagturo po sa aking magluto ay yung nanay ko po. Napakagaling po nun magluto eh. Like mother, like daughter talaga. Ang swerte ng tatay mo kasi may asawa at anak siya na magaling magluto. Wala po akong tatay. Hindi po namin kasama ang tatay namin. Ang sabi po ni nanay, iniwan niya kami. At yung tatay ko raw po ay may iba pong pamilya. Yun lang po ang alam ko. Hindi ko na rin po inalam kung nasaan siya ngayon. Kung anong pangalan niya. Hindi naman na rin po yun mahalaga. Para saan pa po, hindi ba? Iniwan niya na nga kami eh. Ibig sabihin nun, wala siyang pakialam sa amin. Pasensya na po napakwento na po ako. Sabay punas niya ng luha at pinilit ng umiti. It's okay, iha. Ano nga palang pangalan ng nanay mo? Han, may tumatawag sa'yo. Si Mr. Gomez. Sa telepono. Tawag ni Ma'am Laila. Babalikan kita mamaya, iha ha. Tumango na lamang siya rito at umalis na nga ang mag-asawa sa kusina. Samantalang siya ay naiwang nakatulala pa rin. Nagtaka rin siya kung bakit napaka-interesado ng kanyang amo na malaman ang pangalan ng kanyang ina. Maya-maya lamang ay nakatapos na nga siyang hugasan lahat ng mga ginamit niya at saktong palabas na siya nang makasalubong niya si Larry. Agad niya itong iniwasan pero mabilis siya nitong hinawakan sa braso. Sir, don't touch me. Harassment yan. Ano? Anong harassment ka dyan? Huwag kang paliw. Magre-request lang ulit ako ng gusto kong ulam. But this time, hindi na ako papayag na hindi mo sundin ang gusto ko. Malinaw ba? Bitawan mo muna ako. Sabing bitaw eh. Sabay hatak niya ng kanyang braso mula kay Larry. Muntikan pa nga siyang mabuwal dahil binigla ang pagbitaw sa braso niya. Tumatawa naman ito at umalis sa harapan niya, kaya't inambahan niya ito ng suntok. Ngunit paglingon niya sa kanyang gilid, ay papalapit na sa kanya si Henera, kung kaya't mabilis niyang ibinaba ang kamay niya at ngumiti sa amo. Niloka na naman ba ni Larry? Pagpasensyahan mo na siya ha. Palibiro talaga yung batang yun eh. Pero mabait naman yon, iha. Pasensya na rin po kung nahambahan ko po siya. Ano ulit yung itinatanong ko sa'yo kanina sa kusina? Yung pangalan po ng nanay ko. Oo nga pala. So ano nga palang pangalan ng nanay mo? Stella po. Stella Santos.
Yan po ang pangalan ng nanay ko. Napatulala naman ito sa kanya matapos niyang banggitin ang pangalan ng kanyang ina. Napansin rin niya ang pangingilid ng mga luha nito at ang panginginig ng mga labi. Estela Santos? Siya pala ang nanay mo? Kaya pala may pagkakahawi kayong dalawa. Ikaw ba ang panganay niyang anak? Opo, ako nga po. Magkakilala po ba kayo ng nanay ko? Mabilis naman itong tumango sa tanong niya. Kasabay noon ay ang pagpatak ng mga luha nito. Anak? Mahinang usal nito at walang kung ano-ano iniyakap siya nito. Bakit po ako tinawag na anak? Sandali lang po. Baka nagkakamali lang po kayo. Saad niya at nagpumigla sa pagkakayakap nito sa kanya. Nung una pa lang kitang nakita rito sa bahay, may kakaiba na akong nararamdaman. Yung tipong parang ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Siguro yun nga ang tinatawag na lukso ng dugo. Hindi naman niya malaman kung ano ang itutugon sa sinasabi nito. Bigla na lamang siyang umalis sa harapan nito at mabilis na nagtuluan ang kanyang mga luha. Hindi rin niya alam kung ano nga ba ang mararamdaman. Nagtungo siya sa kwarto at naglock ng room. Ilang beses pa niyang narinig na kumakatok at tinatawag siya ni Henner, pero hindi niya ito pinapansin. Wala rin siyang balak na kausapin o harapin ito. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo ng nanay mo, anak. Kaya naiintindihan ko kung masama ang loob mo sa akin. Sana mapatawad mo ko. Hintayin ko yung araw na yun, anak. Saad ni Henner mula sa labas ng kwarto. Napalingon naman siya sa cabinet at mabilis na lumipat doon. Kinuha niya rin ang kanyang bag at ipinaglalagay na niya ang mga gamit niya. Aalis na lamang siya roon kaysa magkagulo-gulo pa ang lahat. Paglabas nga niya ng kwarto, ay nagpaalam siya kay Gemma na uuwi na muna siya sa Nueva Ecija. Teka, ano bang nangyayari? Bakit bigla-bigla ka na lamang aalis? Saan ko na lamang sasabihin sa'yo, ate? Sa ngayon kailangan ko na talagang umalis. Walang aalis sa bahay na to, anak. Kapwa nga sila napalingon nang marinig nila si Henner. Anak? Tinawag kang anak ni Sir Henner? Aalis na lamang po ako kaysa magkagulo pa kayo ni Ma'am Laila. Isa pa, hindi pa naman po tayo sigurado kung mag-ama nga po talaga tayo. Hayaan nyo na lamang po ako kung paanong hinayaan mo kami ni nanay noon. Please anak, hayaan mo akong magpaliwanag. Kung hindi mo pa rin ako kayang patawarin matapos kong sabihin ng lahat, hayaan na kitang umalis. Matagal ko nang pinagsisisihan ang ginawa ko noon. Ang maling desisyon ko. Naging mahina ako. Naging sunod-sunuran ako kay Daddy. Mas pinili ko yung yaman, yung kumpanya. Ayaw sa kanya ni Daddy dahil isa lang siyang kusinera noon. At ang gusto niyang makatuluyan ko ay yung gaya namin. May pera, kilalang tao ang mga magulang ko. Matapos akong matauhan sa maling desisyon ko, hinanap ko siya. Hinanap ko kayo, anak. Pero wala na siya sa dati niyang pinagtatrabahuan. Kung saan-saan ko rin siya hinanap hanggang sa mag-hire na ako ng private investigator para lang mahanap kayo. Pero wala rin eh. Hindi ko rin kayo nahanap. Tapos ngayon, nakaharap at nakasama ko na pala ang anak ko nang hindi ko namamalayan. Hayaan mo sana akong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko, anak. Ngunit kahit narinig at nalaman na ni Pia ang lahat, ay mas pinili niya pa ring umalis sa mansyon at umuwi sa nanay niya. Nagulat naman si Stella nang makita siyang umuwi. Ilang beses pa siya nitong tinanong kung may nangyari ba, kung bakit napaaga ang day off niya. Ngunit imbes na sagutin ito, ay maigpit na lamang niya itong niyakap at walang tigil sa pagpatak ang mga luha niya. Dahil doon, ay mas lalong nag-alala si Stella para sa kanya. Anak, pagtapat ka nga sa akin. Ano ba talagang nangyari? Sinasaktan ka ba nila roon? Minamaltrato ka ba? Sabihin mo sa akin. Nay, hindi po. Pero nais ko pong malaman kung Senator Gonzales po ba talaga ang pangalan ng tatay ko. Paano mong nalaman ang pangalan niya, anak? Ibig sabihin, siya nga talaga. Nakita at nakilala ko na po siya, Nay. Siya po ang amo namin ni Ate Gemma sa Maynila. Ano? Teka, anong sinabi niya sa'yo? Kinukuha ka niya na ba sa akin, anak? Hindi naman po. Humingi lang po siya ng tawad sa akin at sinabi ang mga nangyari noon kung bakit hindi niya tayo nagawang panagutan. Pero hinanap niya tayo, Nay.
at sising-sisi na po siya sa mga nagawa niya. Sa totoo lang po, galit ako sa kanya kasi pinabayaan niya tayo. Pero habang nag-explain po siya sa akin at nagmamakaawang patawarin ko, unti-unti pong nawawala yung galit sa puso ko. Lalo na po sa tuwing tatawagin niya akong anak. Kung gusto mo siyang makasama anak, hindi kita hadlangan. Tatay mo pa rin siya kahit pinabayaan niya tayo. Kung ang Diyos nga nagpapatawad dapat tayo rin. Muli niya nga itong niyakap ng mahigpit habang parehong luwaan ang kanilang mga mata. Makalipas ang isang linggo, habang pauwi siya galing palengke, ay bigla siyang napahinto sa paglalakad nang mapansin niyang may nakaparadang sasakyan sa tapat ng inuupahan nilang bahay. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya sapagkat kilala niya kung sino ang nagmamay-ari ng pulang sasakyan na iyon. Nilakayan nga niya ang mga hakbang. Anong ginagawa ng laring ito sa bahay namin? Tanong niya sa sarili. Hanggang sa mabuksan na nga niya ang pinto ng bahay. Nanlaki naman ang mga mata niya nang makita niyang naroon sina Gemma, Larry, Laila at pati na rin si Henner. Nagpapalit-palit pa nga ang tingin niya sa mga ito. At sa isang gilid ay naroon naman ang kanyang ina at si Raven. Kanina ka pa nila hinihintay anak? Bakit po? Ipinagtapat na sa akin ni Henner na ikaw pala ang kanyang anak dito kay Stella. Hindi po kayo galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo, Iha? Wala ka namang kasalanan. Isa pa, kayo ang nauna. Hindi naman nag-cheat sa akin si Henner. Kung tutuusin, ikaw ang dapat na magalit. Ikaw ang dapat na masaktan. Medyo nagtatampo lang kasi hindi ka nagpaalam sa akin noong umalis ka. May request pa naman sana ako sa iyong ulam noon. Nakangiting wika nito sa kanya. Sorry po. Umalis na nga muna ang lahat maliban kay Henner upang makapag-usap silang mag-ama. Hindi pa man sila nag-uumpisang mag-usap ay naging emosyonal na silang dalawa at parehong luhaan ang mga mata. Patawarin mo sana ako anak. Mahinang usal nito. Hindi naman na siya nagsalita pa at maigpit na lamang niya itong niyakap. Napatawad na po kita, tay. Talaga anak? Napakasarap namang marinig niyan. Pangako, babawi ako sa'yo. Ibibigay ko ang mga nararapat para sa'yo. Pag-aaralin kita at ibibigay ko sa'yo ang mana mo. Sapat na po sa akin na nakilala kita at nakahingi ka ng tawad sa amin ni nanay. Hindi anak, ikaw ang nag-iisang anak ko at sa inyo ni Larry may iiwan ng kumpanya. Hindi ko man siya tunay na anak, parang anak na ang turing ko sa kanya. Kaya sana magkasundo kayo na parang tunay na magkapatid. Pagkatapos nga, ay kumalas na siya sa pagkakayakap nila sa isa't isa. Pumayag rin si Stella na sa Maynila magpatuloy ng pag-aaral si Pia. Hindi rin kasi niya kayang pag-aralin ito sa kolehiyo dahil sapat lamang ang kinikita niya sa pagtitinda sa palengke ng isda. Masakit para sa kanya na mawalay sa kanyang anak, pero handa siyang tiisin iyon para sa ikagiginhawa ng buhay ni Pia. Maaari rin naman silang bumisita sa mansyon kapag nais nilang makita si Pia, bagay na hindi niya natinanggihan. Kahit pa masakit para sa kanya na makitang may ibang pinakasalan ng kanyang dating nobyo. Pinakakuan kasi siya nito ng kasal pero sa iba natupad. Bumalik nga sa pag-aaral si Pia. Ngayon ay first year college na siya at sa Ateneo de Manila University siya nag-aaral sa kursong Business Administration. Dalawa ang pinagpipilian niyang kurso noong una, pero mas pinili niya ang Business Administration upang balang araw ay kayanin din niyang magpatakbo ng isang kumpanya. Para man silang aso at pusa ni Larry, pero nagkakasundo naman sila sa ibang bagay at kaya niyang tiisin ang panunukso nito sa kanya. Hoy Sophia, nakita ko yun ha. May nagatid sa'yo rito kagabi. Sino yun ha? Anong pakay mo? Nagsiselos ka ba? Baliw talaga to. Ako magsiselos? Kadiri ka? Para na kitang nakababatang kapatid no? Nagtatanong ako sa'yo as your kuya. Pag-aaral mo na ang atupagin mo bago pa kikipag-boyfriend. Oo na po, Manong Larry. Kaibigan ko lang po yung nagatid sa akin kagabi. Kaya huwag ka nang magalit dyan na parang isang concerned citizen. Malamang concern ako sa'yo. Kuya mo ako eh. Saka may driver ka naman. Bakit kailangan mo pang magpatid sa kung kani-kanino? Nasira yung sasakyan ko, okay? Saka hindi nga siya kung sino lang. He's my friend. Alam ko yung mga galawan na ganyan. Kunwari ihatid ka, tapos doon na dada moves.
Manliligaw na yan. Tapos, hindi pa natapos sa pagsasalita si Larry na magsalita itong si Tia. Utak mo talaga may ubo. Palibasa siguro gawain mo. Diyan ka na nga. Pareho silang may namumuong pagtingin para sa isa't isa. Pero mas pinili nilang putulin iyon dahil para na talaga silang magkapatid. Nag-focus na lamang siya sa pag-aaral at ganoon rin si Larry. Isa siya sa naging masaya nang magkaroon nito ng girlfriend. Siya naman ay inunang makapagtapos at nagtrabaho sa kumpanya ng kanyang ama. Nang magkaroon na siya ng sapat na ipon, ay nagpagawa na siya ng bahay nila ng kanyang ina at mas pinili nilang sa probinsya pa rin tumira kaysa sa Maynila. Bumili na rin siya ng sarili niyang sasakyan upang kahit anumang oras ay makauwi siya sa kanila. Siya na rin ang nagpapaaral kay Raven. Sa ngayon nga, ay binuksan niya na rin ang puso niya para sa iba, isang attorney ang manliligaw niya. Samantalang si Larry naman ay malapit nang magpakasal. Ngunit ganoon pa rin. Para pa rin silang aso at pusa, pero sanay na sila sa isa't isa at parehong masaya sa buhay ng bawat isa. Walang inggitan at walang lamangan.